Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong pag-ibig ang muli kong ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay palike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Isang nagbabagang balita. Princess o mas kilalang bilang manager ng sikat na artista na si Danica Atienza ay hinuli do umano ng mga otoridad matapos makumpis ang illegal na droga na nasa loob ng sariling bagahe nito kaninang umaga. I told you to stop watching news about Princess. Pinatay ni Jacob ang telebisyon dahil si Princess naman ang laman ng balita. Magiging maayos din ang lahat. Tiwala lang. Pagpapagaan pa nito ng loob ni Danica dahil ngayon ay sinisisi pa din niya ang kanyang sarili. That should be her. She keeps on blaming herself na kasalanan niya ang nangyari kay Princess. Nasa mismong lagis niya nakalagay ang sinasabing illegal na droga. Ngunit hindi naman niya alam kung sino ang naglagay ng mga iyon. Inako na lang ni Princess ang paratang na dapat sa kanya naman talaga. Lumapit sa kanya si Jacob at umupo sa kama kung saan siya nagmumukmok. Stop blaming yourself. Hindi natin alam kung sino talaga ang may pakana sa nangyari. Kaya tahan na. Usal ni Jacob kay Danica. Magpapadeliver na lang ako for dinner. Anong gusto mo? Tanong nito, ngunit hindi niya magawang sumagot. Tumayo na lang si Jacob at lumabas sa kwarto niya. Naiwan na namang mag-isa ang dalaga kung kaya't naiiyak na naman siya sa nangyari sa kaibigan niya. This is all my fault. Kinuha niya ang comforter at pinunasan ang kanyang pisngi na napuno na ng luha. Naiinis si Danica sa sarili niya dahil hindi man lang niya nagawang iligtas ang kaibigan na magpumilit itong akuin ang kanyang kasalanan. Nasa kalagitnaan siya ng pag-iyak nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Humihikbi niya itong kinuha para tingnan kung sino ang nagpadala ng mensahe. Sabi sa mensahe at magkasalubong ang kilin niya na makitang galing ito sa pinsan niyang si Tamayo. Kahit na naiinis, ay inayos na lang niya ang kanyang sarili para makipagkita sa kanyang pinsan. May parte sa kanya ang nag-aalinlangan. Ngunit kailangan niya makipag-usap dito para sabihing tigilan na siya. Pagkatapos niyang magbihis, hindi na niya nagawang magpaalam dahil nagmamadali siya. Dumiretso siya sa garahe para kunin ang sarili niyang kotse. Kaagad niyang pinaharurot ang sasakyan at wala pang 10 minuto ay nakarating kaagad ang kanyang destinasyon. Ganon kabilis ang kanyang pagmamaneho. Pumasok siya sa isang private bar kung saan madalas tumambay ang kanyang pinsan. Sa tuwing gusto niyang kausapin ito o di kaya may dapat silang pag-usapan. Ang bar na ito ang saksi sa lahat ng pagtatalo nila at pag-aaway na resulta ng hindi pagkakaintindihan ng usapan nilang dalawa. Pinakita niya sa bouncer ang kanyang VIP pass kaya malaya siyang nakadiretso sa loob. Tinungo niya kagad ang bar counter at hindi na iginala ang paningin sa mga taong nandirito. Si Tamayo ang pakay niya at wala siyang panahon para makipag-chill dito. Hello my dearest pretty cousin. Salubong sa kanya ng pinsan niya at tumayo pa ito para makipagbeso sa kanya. Matalim ang mga matang pinigilan niya ito at umupo na lang sa isang stool na katabi ng inupuan ng pinsan niya kanina. Don't you miss me? Maarte pang tanong nito at umupo na din sa isang stool. You look so haggard. Can't you see? Natawa pa ito bago sinyasan ng isang bartender na gumawa pa ng inumin. Look at you, Danica. Well, nasa dugo lang kasi namin ang lahing maganda at hindi ka man lang naambunan kahit katiting na ganda na meron kami. Pagmamataray nito at maya-maya nilagok ang alak na binigay ng bartender. Magpinsan sila kaya malamang na magkadugo silang dalawa. Hay nako, inis siyang napatingin sa pinsan niya sabay tanggal sa suot niyang shades. May ganda sa dugo,
Kung dugo mo lang din naman ang pagbabasehan ng salitang maganda, ay ayoko nang maging maganda. Saglit siyang yumuko at napangisi bago muling titigan ang pinsan niya. At saka, hindi ka naman maganda eh. Mukha ka nga lang dugo. Sa ugali mo pa lang na malansa. Hay nako, daig mo pa ang definisyon ng salitang dugo. Tinimbangan niya din ang katarayan ng kanyang pinsan. Dahilan para pabagsak na ilagay ni Tamayo ang baso sa counter. Napatiimbaga ito na para bang gusto siyang sabunutan anumang oras. Ngunit dahil mas important sa pinsan niya ang salitang poise, ngumiti na lang ito ng pilit. Pero hindi maitangging naiinis pa din ito. Ano? Di ba may sasabihin ka pa sa akin? Tanong niya. Si Tamayo naman yun ang napangisi nung maalala nito ang dahilan kung bakit sila mag-uusap ngayon. Mabuti na lang at pinaalala mo sa akin. Anyway, kinuha nito sa bartender ang 2 baso na may lamang alak at ibinigay sa kanya ang 1 baso. Take it. Usal pa nito kaya nag-aalilangan naman siyang tanggapin ito. Why? Takot ka na baka lusunin kita? Mapakla itong napatawa at mahinang napahampas sa counter. Huwag kang mag-alala, my dearest cousin. Kung sakali man na may lason ang iniinom mo. Ininom muna nito ang alak na nasa hawak nitong baso bago magpatuloy sa pagsasalita. Paniguradong ang lason ang mamamatay at hindi ikaw. Muli na naman itong napatawa na nakapagpainis sa kanya. Kahit na ang mismong bartender ay hindi na din nagagandahan sa inaasta nito dahil nagmumukha itong baliw. Now drink it. Wala siyang nagawa at tinungga na lang ang alak na binigay sa kanya ng pinsan niya. Napapikit siya dahil sa pait at halatang hindi siya sanay sa mga ganitong inumin. So, panimula ng pinsan niya at inharap pa sa kanya ang inuupuan nitong stool para mas makapag-usap sila ng masinsinan. I invite you here para mapag-usapan natin ang pagbabalik mo sa Malampaya Corporation. Alam kong, ha? Babalik? At sino naman nagsabi sa'yo na babalik ako sa kumpanya? Did Princess ever told you na babalik ako? Sa pagkakaalam ko, stupid. How could your manager possibly tell me kung nasa presinto siya ngayon? Putol ng pinsan niya at naiiling pa itong tumawa ng mahina. News is more like overflowing tanks of verbosity. Kaya huwag ka na magtaka kung bakit ko nalaman ang tungkol diyan. Dinipensahan pa nito ang kanyang sarili. Pinilit niyang pakalmain ang sarili kahit alam niyang napipiko na din siya sa kanyang pinsan. Baka sakaling makagawa pa siya ng iskandalo dito kapag hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Kung pumayag ka lang sana na bumalik sa Malampaya Corporation, di sana wala ngayon ang manager mo sa kung anong sitwasyon ang meron siya ngayon. Napakibit-balikat pa ito na para bang sinisisi nito sa nangyari. At saka hindi naman dapat siya ang nasa presinto ngayon. Ikaw ang dapat na nandun. Ngisi nito at bumaling sa bartender. Thank you, sabi pa nito pagkatapos ibigay sa kanya ng bartender ang 10 baso ng alak. Nanatiling tahimik at hindi siya makapagsalita. Naiinis siya dahil paulit-ulit na sinisisi ng kanyang pinsan ang nangyari kay Princess. Kahit alam niya sa sarili niya na siya talaga ang may kasalanan. Alam niya yun, kaya hindi dapat ipamukha sa kanya. Alam mo bang kaya kong ipawalang sala ang kawawa mong manager? Kaya kong manipulihin lahat ng ebidensya meron ang mga otoridad. Kaya kong ibahin ang kwento ng media na inilalahad nila sa publiko. If you'll just only accept my decision, nababalik ka na sa Malampaya Corporation. What do you think? Tanong pa nito pagkatapos sabihin lahat ng kapalit kung papayag siya sa gusto nito. No, she firmly answered at balak na sanang tumayo para umalis nang bigla ulit itong magsalita ang magaling niyang pinsan.
Why not? Kulang pa ba? Kung gusto mo, isama ko na din ang... Bakit ba gusto mo akong bumalik sa kumpanya mo? Hindi pa ba sapat sa'yo ang ilang beses kong pagtanggi sa gusto mo para tigilan mo na ako? Sa sobrang inis niya, napatuyo siya nang wala sa oras. Kaya hindi maiwasang mapatingala sa kanya ng pinsan niyang si Tamayo. Wow! Napatayo na din ito para magkaharap silang dalawa. Kung ako ang tatanungin, hindi kita kailangan, Danica. Ang kumpanya ko ang nangangailangan sa'yo. Napahalukip-kip ito at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Sino ka ba sa inaakala mo? You're nothing but complete mess. Walang-wala ka sa kung anong meron ako. Nang aasar itong tumingin sa kanya. Anyway, this is my last proposal to you, Danica. Kung ayaw mo, di wag. Hindi na kita pipilitin. Pero asahan mong mas malala pa sa manager mo ang mangyayari sa'yo. I'll make sure na papanorin ko ang pagbagsak mo. At sisiguraduhin kung gagapang ka pabalik sa akin kapag nangyari yon. Muli itong napaupo sa stool at tinungga ang alak na kanina pang nakahanda. Masasayang lang ang popcorn mo habang pinapanood ako dahil hindi mangyayari yon. Sagot niya sa mahabang salita ng kanyang pinsan at nagsimula na siyang humakbang. Papaalis na sana siya na may bigla siyang maalala kaya binalingan niya si Tamayo. And one thing, wala yan sa dugo ang maturingang maganda. Nasa mukha yan, Tamayo. Nasa mukha mo. Hirit niya at nakangising tumalikod. Narinig pa niya ang sigaw ng kanyang pinsan. Pero hindi na niya ito nagawang lingunin. Medyo nakaramdam na din siya ng pagkahilo. Kaya mas binilisan niya ang kanyang paglalakad. Napahawak siya sa isang lalaki na halatang kakapasok pa lang sa loob. Nang unti-unti, manlabo ang kanyang paningin. Minasahe pa niya ang kanyang sentido dahil sa pagbabaka sakaling gumaan ang kanyang pakiramdam. Dulot ng pagkahilo at panlalabo ng mata ay bigla na lamang siyang natumba. At mabuti na lang ay sinaloka agad siya ng lalaking nasa tabi niya. Mr. Wang, ikaw nang bahala sa kanya at alam mo na ang dapat na gawin sa babaeng yan. Seryosong utos ni Tamayo at nilagpasan pa silang dalawa. This is just the beginning, my dear cousin. Napangisi ito habang tinutungo nito ang kanyang kotse. Kung ano man ang plano niya para kay Danica ay walang ibang makakaalam maliban sa kanya. Napahawak ako sa ulo ko nang magising ako sa isang hindi pamilyar na kwarto. Medyo masakit pa din ang ulo ko na para bang nabagok sa isang matigas na bagay. Nasaan ba ako? Napabangon ako at muling inalala ang nangyari sa akin kagabi. Sa pagkakaalam ko, nag-usap lang kami ni Tamayo tapos papaalis na sana ako nang biglang... Shit! Mura ko at kinapa ang sarili. Pinakaramdaman ko kung may parte pa ba ng katawan ko na masakit. Pero wala. Tiningnan ko pa ang sarili ko para tingnan ang suot ko. Wala naman sigurong may nangyari sa aking masama, di ba? Bulong niya sa kanyang sarili. Iginala ko ang paningin ko at nakita ko ang car key na nasa bedside table. Katabi nito ang dala kong shades. Kaya kinuha ko ang mga ito bago lumabas sa kwarto. Excuse me. Tawag ko sa isang staff pagkalabas ko sa kwarto. Nakangiti siyang lumapit sa akin at tinanong ako kung anong kailangan ko. Pwede ko bang malaman kung kaninong pangalan ang nakabook sa room na to? Tanong ko sabay turo sa kwarto. Magtanong na lang po kayo sa information desk na nasa lobby. Sagot niya sa akin kaya sinagot ko na lang siya ng pilit ng ngiti tsaka umalis. Medyo lutang din ako eh. Anong malay niya sa kung sino man ang nag-check-in dito? Hay nako! Napatingin muna ako sa room number na pinanggagalingan ko bago dumiretso ako sa elevator. Kailangan kong malaman kung sino ang nagdala sa akin dito. Hello? Pwede bang magtanong?
Bungad ko kaagad sa staff na nakatoka sa information desk. Kaninong pangalan ang nakabook sa room number 1013? Dagdag ko. Nakangiting chinek ng staff ang monitor bago ako muling tinitigan. Kaano-ano nyo po ba ang nag-check-in sa room na yon? Pasensya na po, pero hindi po kami pwedeng... Gusto mo ng autograph? Tinanggal ko agad ang shades ko dahil kaming dalawa lang naman ang nandito. Gulat siyang napanganga na para bang nakakita ng multo. Overacting din to eh. Miss Danica Atienza? Idol ko po kayo. Natutuwa niyang sambit at nagtatatalon pa sa galak. Lahat po ng palabas ninyo simula nung nagdibo kayo ay pinapanood ko lahat. Pinakagusto ko po talaga ang... Okay, enough. Sabihin mo muna sa akin kung sino ang taong nag-book. Sabi ko sa kanya at binigyan siya ng matamis na ngiti. Si Mr. Wang po ang naka-check-in sa room na yon. Huwag po kayong mag-alala. Binayaran na po ni Sir ang kwartong inokupahan nyo. Ngiti din sa akin ng mga staff. Mr. Wang? Sino naman yun? Binigyan ko na lang ang staff ng perma ko sa magazine na ako ang front cover at nakipag-selfie na din siya sa akin para remembrance daw. Hay nako. Pagkalabas ko sa hotel, muli kong isinuot ang shades ko at napatingin sa parking area. Hindi naman ako nabigo sa paghahanap ko sa kotse ko dahil nakita ko ito na nakaparada sa hindi kalayuan. Hindi na ako magtataka kung bakit nandito ang kotse ko. Siguro, dinala din to ng taong nagdala sa akin dito. Pero sino ba talaga ang Mr. Wang na yon? Sumakay na lang ako at nagmaneho pa uwi sa bahay. Baka nag-aalala na sa akin sina Jacob dahil hindi ako nakauwi kagabi. Kailangan ko ding alamin kung kumusta na si Princess. Sana naman ay may mahanap silang magaling na lawyer para mapalabas kaagad ang kaibigan ko. Where have you been? Salubong sa akin ni Jacob pagkarating ko sa bahay. Pinagbuksan niya ako ng pinto kaya dumiretso ako sa loob. Si Danica na ba yan? Halos magpintig ang dalawang tenga ko nang marinig ko ang boses ni Princess. Mabilis akong humakbang papuntang dining room kung saan nanggaling ang boses na ito. Di ba dapat nasa Spain ka? Tanong niya sa akin habang inaasikaso si Rachel na kasalukuyang kumakain. Naiyak akong tumakbo sa gawin niya at niyakap siya ng mahigpit. Bakit mo ba kasi ginawa yun? Hindi ko na mapigilang umiyak at mas lalong hinigpitan pa ang pagkakayakap sa kanya. Teka nga lang, kinalas niya ang mga kamay kong nakayakap at binaharap ako sa kanya. Bakit hindi kayo tumalis sa Spain? Sinabi ko naman sa'yo na magiging maayos din ako at susunod ako pagkatapos. Sabi niya at nagsisimula na naman siya sa nakakainis niyang tingin. Nakukonsensya ako sa ginawa mo. Alam mo naman na... Hay nako, magpasalamat ka na lang sa magaling mong ex. Putol niya at muling lumapit sa anak ko. Ha? Nalaman ni Nathan ang nangyari sa akin. Kaya to the rescue kaagad ang loko at binigyan ako ng magaling na lawyer. He also uses connections para mapabilis ang paglabas ko. Medyo may kaunting aberya pa nga lang, pero sabi ng lawyer niya ay magiging okay na din ang lahat within a week. Sagot niya sa akin. Pero hindi pa din tama na akuin mo ang kasalanan na para naman talaga sa akin. Giit ko sa kanya. Napaupo ako sa katabing upuan ni Rachel at ngumiti siya sa akin kaya nginitian ko din siya. Inabot ko sa kanya ang bacon na nagpupumilit itong abutin at ako na din ang naglagay sa plate niya. What are friends for? At saka, wala ka namang kasalanan eh. Napagdiskitahan ka lang. Pero hindi ko pa din gusto ang ginawa mo. Alam mo bang pwede kang makulong ng matagal kung hindi ka agad naagapan ang kaso mo? Nag-iisip ka ba, Princess? Inis kong tanong sa kanya. Ayos lang sa akin na masira ko sa harap ng publiko.
Wag lang ang karir mo. Pinaghirapan natin kung anumang meron ka ngayon. Kaya hindi ako papayag na bigla na lang maglalaho lahat ng meron tayo ngayon. Napahilamos na lang ako sa mukha gamit ang mga sarili kong mga palad dahil sa pinagsasabi ng bruhang ito. Hindi ba niya iniisip ang sarili niyang kapakanan? Anong silbi ng karir ko kung lugmok naman siya sa kulungan? Aber? Daddy Nathan! Otomatiko akong napatingin sa anak ko na kumakaway sa kung saan. At pagkatingin ko sa labas ng sliding door, nakita ko nakatayo doon si Nathan at pilit na ngumiti sa anak ko. What did you say? Baling ko kay Rachel at napatakip naman ito sa kanyang bibig na para bang nadula siya sa kanyang sinabi. Daddy? Shit! Ano ang mga masamang balak ni Tamayo para mapabagsak si Danica? At alam na kaya ni Rachel na si Nathan ang kanyang totoong ama? Ano ang naghihintay na kapalaran sa kanilang dalawa? Yan ang ating aabangan sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!